And syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Politikang Pinas TV. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Politikang Pinas TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw mga kaibigan. Ayon, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na bibigyan natin ng reaksyon. Walang iba kundi si General Macanas. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang The General's Viewpoint mga katunay. Syempre pakibisita po yan at huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated tayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni General Macanas. Diyan sa The General's Viewpoint. Ipagpatuloy natin. Bigyan natin ngayon ng reaction opinion itong post, ang balita ngayon tungkol sa pahayag ni Senator Kiko Pangilinan doon sa napabalita na peke yung perma ng abogada sa affidavit ni Sergeant Gutesa. Nung malaman ito ni Senator Marcoleta, bumuelta siya, rumesback siya. So ito, si Kiko, Marcoleta versus Pangilinan tungkol sa Marcoleta versus alleged Pangilinan na naman. peke na perma. Pakinggan natin. May away, kung mapapatunayan nating peke ang notaryo, mawawalan nito ng bisa at bababa ang kredibilidad ng testigo. Sinabi ng isang senador. Oo, sinabi niya. Ano senador? Abogado po ito. Senador na abogado. Abogado. Sige po. Oo. So, paano po yun, sir? Baka siyang bumaba ang kalidad. Kasi hindi ba niya alam, nandun kami, ewan ko kung nandun siya, no? Pero sinasabi ko, sumumpa yung witness. Okay. Si Gutesa. So ano man yung pagkukulang, halimbawa, aminin na natin kunwari lang, granting na talagang hindi yung pumirma, granting na nakuha ni Gutesa yung pangkata. Ano? Siyap na meke. Yung stamp. Pagkatapos nakuha pa niya yung notarial register na nakatago Pati yung doon. mga numero. Makapal na libro, journal yun eh. I-assume natin na alam niya kung saan niya kukunin yung number. Siya yung naglagay, ano? Pagkatapos nakuha niya yung dry seal, at siya yung naglagay ng dry seal. Okay? O, di peki talaga, no? Kaya lang sumumpa nga siya. Umarap siya sa committee. Pagkatapos, binasa niya yung kanyang sworn statement. At pagkatapos, no, in-interpellate siya. Oo, tatanong pa po siya doon. Buong bansa ang nakikinig. Parang, Hindi kasi parang ang nang mangyayari niyan, kung peki talaga yon, 'di ba? Kung peki talaga, bakit gagawin niya pa yon? Siyempre, una pang magsisinungaling siya. Buong bansa nga naman yung nakikinig sa kanya. 'Di ba? Pagdating naman sa mga witness ni ni Marcoleta, pag sa kanya manggagaling, sinasabihan nila na peke, hindi totoo yan. Pero pag mga doon sa mga pag mga pabor yung witness naman doon sa kabila, okay yan, totoo yan. ang ibig lang sabihin nun, nawala na, kiwa ng may notaryo wala. Notaryo hindi. Doon na napunta eh. So, Kaya yung curative effect nung pag nandun na yun, kaya wag mo sasabihin na nawala ng visa yung... Kung halimbawa, private document lang, halimbawa, deed of sale, baka sakaling maniwala ako. Hindi naman na subject sa ano yun eh. Ito merong committee eh. ayun. Di ba? So, kung pumunta doon, halimbawa, natapos po siya ng kanya pinanotaryo, wala rin diferensya yun, sir. Natapos siya. Walang notaryo. Sinabi nyo, pwede ba yung statement mo, ipanotaryo nyo after na siya umarap sa pagdinig? Oo, kung kakailanganin pa. At para lamang lahat na nagdududa masatisfy kahit hindi na kailangan. Sige, panotaryo nyo uli. Yan. Problema kung panotaryo. Ayun pala ang ibig sabihin nun. Well, doon Alam mo, hahanapan na lang ng diyan mo makikita. Hahanapan ng Butas. Yeah. Diyan po kayo magpakatalino. Yan. At ang gagawin kasi diyan, ang lahat, sasabihin nila, tingnan mo si Senator Marcoleta. Siguro siyang may kagagawan yan eh. wala nga po. Yun, totoo yun, no? Ang dami ngayong nagsasalita dyan kay Senator Marcoleta na yung witness niya, sabla yung witness niya, parang ganito, nagsisinungaling, parang dinala lang ni Senator Marcoleta dyan, di ba? Yung gawain naman nila, no, pinapasa nila kay Senator Marcoleta. Wala po akong kinalaman. Di ba?
Huwag niyo ipapasa yung gawain niyo kay Senator Marcoleta. Alam ko, di ba? Kaya may mga dinedepensahan kayo, kaya nagkakaganyan kayo eh. Ganyan naman talaga pag may dinedepensahan eh. Di ba? Hanggat maaari, palabasin nilang ganito, ganyan, ganyan, gagawin nila yan. Gaya nga, si Senator Marcoleta, pinapalabas nilang ganyan. Parang sinungaling, parang ganto, nagdadala ng mga peking witness. Oh. Kaya ano na natin yan? Expected na natin yan. Kasi ang binilin ko sa kanila, kung talagang buwang loob mo at talagang ikaw ay naniniwala na dapat mong ihayag yan, bukas kailangan 8:30, nandun ka na sa Senado. Para, kasi 9 o'clock ang umpisa, 8:30 kasi dami pang pagpasok mo ron, dami mong pipirma, dami mo, no? Para makapasok ka, magpakaaga ka ng konti. Oo. Ako naman, nagigipagsapalaran, kung darating, di darating. Kung hindi darating, hindi dumating. Assuming lang po na... Kumbaga, dito pinapatunayan ni Senator Marcoleta na hindi niya naman pinipilit yung witness. Diba? Kasi nga, yung witness naman na nagpipresenta eh. Yung nagpresenta na tumistigo, hinanap pa nga siya, diba? Oh. Siya mismo gustong makausap. Oh. Hindi naman si Senator Marcoleta ang nagpilit. Ngayon, pumunta ka kung gusto mo. Pumunta. Oh. Sigurado expected na yan na kung ano-ano ang sasabihin nila sa witness na yan na dala ni Senator Marcoleta. Lalo-lalo niya sa Senado. Alam naman natin na marami talagang kukontra dyan eh. Ang daming bad trip kay Senator Marcoleta dyan eh. Hindi lang nagsasalita. Diba? Ibig sabihin ng bad trip kasi nasapawan sila ni Senator Marcoleta. Lalong-lalo na to si wow, ulam. Diba? Sapaw na sapaw yan eh. Ito sa pagiging senador na ito ni wow, ulam. Wala naman ako nakikita ano niyan eh, ginawa niyan. O ano ba ginawa niyan? Meron ba nabalitaan natin? Siguro siya, sinabi niya may nabalitaan natin. May nagawa siya, pero ako para sa akin, hindi no. Oh, wow, ulam. Isang senador. Okay. Senador, abogado, sinabing mawalan ng saysay yung testimonya ni Gutesa kung peke yung ano ba yan? May nabasa akong post ni Attorney Wilfredo Garrido, isa sa mga paborito kong social media influencer. Kuwan ito, hindi siya pro Marcos, hindi siya pro Duterte. Balance sila. Kung minsan binabanatan niya ang mga Duterte, binabanatan din niya ang Marcos. Ang nakita ko lang dito kay Attorney Wilfredo Garrido, kung ano ang tama, doon siya. Kung anong maganda para sa taong bayan, doon siya. Kaya yung post niya kahapon, sinabi niya yan na hindi mawawalan ng saysay ang testimonya ni Gutesa granting na peke yung perma. May isinite siya na Supreme Court jurisprudence. Tuloy pa rin. Mayroon. At saka, sabi din niya, nanumpa na siya sa Senado that will augment yung kakulangan sa Yun. Nanumpa na, yun pa. Ano pa? Yung paano nakuha ni Master Sergeant Gutesa yung license number, kasi sa sworn affidavit mailagay doon ang license number ng abogado, yung notary public, yung doc number, series number, ang daming mga number na ilalagay. Paano yan nakuha? Paano niya nakuha yung dry seal? So ito, Parang ano na lang yan, ginagawa na lang nila yan. Ginagawa na lang ng paraan yan, di ba? Para hindi siya maging liable, parang ganun. Maging witness. Kailang, kahit anong butas pa ang gagawin nila, nakatatak na sa puso't isipan ng maraming Pilipinong nakinig sa kanyang testimonya. Believe, maraming bumibilib. Yan, si Attorney Wilfredo Garrido. Believe siya, naniniwala siya sa sinabi ni Master Sergeant Gutesa. Naniniwala din ako, no? Hindi naman ako naniniwala doon sa mga taong bumabanat sa kanya. Kaya nga sinabi ko kanina, expect
expected ko na yun. Na maghahanap sila ng butas dyan. Kahit si Congressman Toby Chanco, nagsalita na rin siya tungkol niyan. Naniniwala rin siya na buo ang loob ng sundalong ito, sabi niya. Na lahat ng tanong, nasagot niya. Ako nga, inobserbahan ko. Yun maganda di ba? Kumbaga lahat ng tanong nasasagot mo eh. Kasi kung ikaw nagsisinungaling ka, hindi mo kayang sagutin yan. Kung nagtanong sa'yo, hindi mo kagad sasagutin yan. Sagutin mo yan, para ka nag-aalangan. Pero ayos naman siya eh. Sinasagot niya naman eh. Yung tanong ni Senator Lobender Erwin Tulfo, ano na yun? Inaano na yung kanyang kredibilidad. Oh, Gutesa, sabi mo, sa Coke ka lang nagtrabaho, din after that, saldi ko na. Eh bakit dito sa papilis na ipinadala ng Malacanang, iba naman, ang dami mo pang trabahong pinagdaanan. Oh, bakit ang Malacanang nakikialam kagad? Nataranta kasi nakikialam kagad. Malakas sinabi nga ni Erwin Tulfo, di ba? Na ito galing sa Malacanang, ganito. Parang pumasok agad sa usapin yung Malacanang. So, naisip naman ng iba. May mga may mga haka-haka. No, para talaga kasi dito, no? Para talagang may pinagtatakpan tayo. Kasi huwag na natin bulahin lahat ng mga tao eh, para naman tayo may pinagtatakpan eh. Kung wala tayong pinagtatakpan, hindi naman mag-iiba yung pamumuno diyan sa Senado eh. Di ba? Halos nga lahat ng mga nakaupo ngayon na namumuno eh, puro pabor sa inyo. Puro mga tropa pips nyo. Oh, saan pa ba wala kayong tropa pips? Ah, 'di ba? Kumbaga secured na yung kinabukasan nyo. Malacanang sa pag-appear ni Gutesa doon sa hearing, sila na nagpadala ng background ni Gutesa kay Senator Tulfo. Tinatanong na. Sila na nagkukusa, no? So, palpal hindi si naman Tulfo. tayo magtataka. Sa sisi nga. Sabi nga doon sa mga chismis, sila na humingi ng tulong. Sabi niya, sabi ni Tulfo, nakalagay dito sa record mo, nag-VIP security ka sa, yung una, Bureau of Customs. Nag-VIP security ka sa Office of the Vice President, Binay, hindi tong Duterte, Jejomar Binay. Nag-VIP security ka sa Malacanang, sa Presidential Communications Office. Nag-VIP security ka sa Bureau of Correction. Ano ba talagang totoo? Your Honor, totoo lahat yan kasi active service pa ako yan noon. VIP security na ako. Pag-retire ko, napunta ako sa Coca-Cola. After Coca-Cola, napunta ako kay Saldico. So palpal si Senator Lobender. Ayon, natating natunghayan ng video na nagbula kay Politika ang Pinas TV. At syempre natunghayan natin ang boses na yun, ang video na yun, na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay General Macanas. Kayo mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.